Isa sa mga nahumaling sa comics, si Randy. 4 na taon gulang pa lang si Randy. Comics lover na siya. Lumaki kasi ako sa Romblon yung probinsya namin. Alam mo yung typical na baryo na walang sinihan, ang mga tao, konti lang may TV. Ang talagang basically ang libangan talaga ng mga tao na magbasa ng comics. Kaya before ako mag-aral ng kinder, marunong na ako magbasa ng pakonti-konti kasi nga maaga ako namulat sa sa pagbabasa ng comics. Nagugulat ako sa presyo ng mga comics ngayon na tinitinda online. Alam mo yon yung mga 1980s, mga 1970s. Tinitinda ngayon ng 100, 200, 500 pesos. Hindi ko alam kung overpriced o ito na talaga yung normal na tindahan ngayon sa sa internet. Dati tong mga comics na to, binibili lang namin ng 3 piso, 5 piso. Tapos ngayon parang sobrang taas na talaga. Sa pagkaka-addict ni Randy sa comics, naglalaan siya ng pera araw-araw mula sa kanyang baon para lang makapagbasa nito. Ang arkila sa amin, natandaan ko, mga 25 cents, 3 comics. Actually, madadaya pa nga kami. Kasi hindi naman nakatingin yung may-ari. So, pag may mga katabi ka na kumuha rin ng comics, pwede magpalit tayo. Hindi naman malalaman. Dahil comics lover, dugtong dyan ang kanyang pagiging kolektor na nagsimula nung siya ay 7 taong gulang lang. Ito yung ilang box ko ng comics na nakolekta ko mula noong pa. Nung medyo bata pa ako. Ilan lamang to. Karamihan dito mga gawa ng Pilipino. So, halimbawa, itong isa, magbukas tayo. Isa sa pinakamatanda ko siguro to. 1964. Ayan. Ito, yung mga sikat na pambata, funny comics. Tapos yung kalaban niya, Bata Batuta. Yan yung mga sikat nung araw. Na wala na ngayon, hindi mo na mabibili ito. Minsan sinare ko yung isang post ng ng isang channel, parang ni-restore kasi nila yung isang lumang pelikula, yung Malbarosa. Lumabas ito sa Special Comics noong 1954 or 1957. Gawa ni Clodoaldo del Mundo Sr. Tsaka drawing ni Fred Carrillo. Nung pinost ko to, may nag-comment na kung na-restore yung pelikulang to, bakit hindi na-restore yung mismong comics? Kung nasa isip ko kasi, mas madaling i-restore kasi yung pelikula kasi isang buong isang buong reel or isang buong isang buong object. Yung comics kasi natin serialized hindi ko alam kung ilang lumabas itong Malbarosa. I guess siguro mga mula issue 1 hanggang issue 30 pataas, parang mga ganun. Which is mahirap gawin dahil obviously wala na yung mga original drawings nun. Kung may nag-i-exist naman ngayon, siguro baka 10 pages below, parang mga ganun na lang siguro. Ang pag-asa lang talaga na ma-reprint siya sa comics ay kailangan merong isang collector or kung sino man yung mayroong buong kopya ng Malbarosa na mula issue 1 hanggang sa pinakahuling labas nito. Yun ang dahilan kaya mahirap mag-republish ngayon ng mga lumang gawa kasi nga yung hirap buuin ng mga materyales. Isa yun sa nakadagdag kung bakit naging collector's item yung comics natin. Kasi nga naman, 'di ba, nung araw murang-mura yung comics piso, 2 piso, makakabili ka ng comics. Tapos inaarkila pa siya. Hindi masyadong pinapahalagahan noon kapag may bumili ng comics, halimbawa sa palengke o sa tindahan. After basahin yan, wala na kung saan-saan na napupunta yan. Pinapambalot nga ng mga isda or ginagawang pangsiga sa lalo sa mga probinsya, pangsiga sa mga kalan, tinatapon. Parang wala, hindi talaga siya intended for collection. Kaya naging rare yung Filipino comics dahil sa ganung sistema. Kaya ngayon hindi nakapagtataka na nagmahal talaga yung comics online kasi bihira na lang talaga yung merong kopya nito. Halimbawa, sino na lang ba sa atin ngayon
ang merong comics na may Darna number 1. Sa tingin ko, baka wala pang 10 tao ang meron nun, or baka nga wala pang 5. Kasi ano rin ako nag-aabang ako online nung mga nagpo-post ng mga lumang comics, at wala pa ako nakikita na nag-post talaga nung 1950 na Filipino comics na may Darna number 1. Ang nakikita ko online, puro Xerox copies. Wala yung mismong original na comics. So, ganun ka-rare yung comics natin. Malaking factor yung naging pagtingin ng mga tao sa comics. Kung ating titingnan, naging parang cheap entertainment lang ito. Dahil ngayon target audience ng comics ay masang Pilipino, parang isinasabi nito na ito ay para lang libangan lang, para lang masa. Kumbaga, kung may hierarchy of entertainment, maituturing yung comics na siguro isa doon sa mga nasa baba. Tapos, guilty rin yung publication dito, aminin man nila o hindi. Kasi dahil nga cheap entertainment siya, yung mga materialis na ginamit, mga cheap na bagay din, gaya ng newsprint na hindi maganda yung quality. Yung printing hindi ganun kaganda. Actually, kung titingnan nga natin yung mga comics natin noong 1950s, 1960s, parang mas maganda pa yung printing noon kung ikukumpara natin sa 1970s tsaka 80s. Mas sharp, mas clear yung mga images nung mga nakaraang taon kaysa doon sa mga huling taon, lalo nung 90s. Sobrang sama na nung printing. Minsan lampas-lampas yung mga linya, yung mga coloring. As in, hindi na talaga siya ganoon ka-appealing. Tapos yung mga comics na dinistribute, dahil nga marami ito, let's say yung isang title, nagpiprint sila ng 10,000 or 50,000 copies. Kapag may mga soli, binabalik ito sa publication, inilalagay ito sa bodega, pero nga dahil maraming kopya ito, ang ginagawa ng publication, ni-recycle yung mga comics para gawing papel ulit. Kaya yung mga copies ng comics na sa halip na sobrang dami, nagiging konti ito dahil nire-recycle nga ito. Sa malaking perspective, pwede nating sabihin na nung mga huling taon din ng comics ay naging cheap na rin yung touring, hindi lang dun sa mismong comics, kundi pwede nating sabihin na hindi na rin masyado pinahalagahan yung mahalagang bumubuo ng comics. Let's say yung writer o yung artist. Kung tutusin, hindi ganun kalaki yung bayad. Gaya sa akin, for example, nung pumasok ako noong early 90s bilang illustrator, ang bayad sa akin noon ay 75 pesos per page. Yung isang short story, meron siyang 4 pages. Yung short story ko, sumisweldo ako ng 300. Sa isang linggo, maswerte na kapag meron akong 3 script. Usually yan, 1, 2, hanggang ganun lang ako eh. So kung sumisweldo ka nung time na yun, halimbawa 600 per week, mahirapan ka talagang makasurvive. Personally, gumagawa lang ako ng comics noon kasi gusto ko talaga siyang gawin. Pero kung sasabihin ko na aasa ako sa kanya bilang source of income noong time na yon, tingin ko matagal na akong bumitaw. Ang masakit din ito, yung mga original art na sinubmit ng mga illustrator, kapag pinasa sa editor, usually yan, hindi naman rin yan tinatago na. Actually, yung mga original art, kung hindi tinatambak sa bodega, sinusunog. Natatandaan ko noon nung nasa publication ako, meron isang area doon, isang kwarto, kahit doon sa hallway, nandun yung mga original art ng mga magagaling ng ating artist. Sayang nga kasi nung time na yon hindi ko naisip na kumuha talaga ng maramihang original art kasi nakatambak lang siya sa daanan namin. Kumuha ako ng ilang piraso nung mga artist lang na gusto ko, pero hindi siya ganun kadami yung mga kinuha ko. Kung alam ko nga lang na itatapon lang nila yon o kaya susunugin, dinampot ko na sana lahat yon at inilagay ko sa sako. Pero yun nga, wala kasi sa isip namin yun nung time na yun, na ganun pala kahalaga yun. Siguro kasi yung mindsetting din namin kasi nung time na yun. Dahil nga binabayaran kami ng mura, tapos yung comics, sobrang mura lang naman, tinitinda. Ako, guilty ako na parang cheap din yung tingin ko sa sarili ko nung time na yun. Kaya hindi natin masisisi kung naging rare na talaga yung Pinoy comic books dahil nga sa ganitong sistema ng publication tsaka ng mga creators nung araw. Ngayon, nasa bagong panahon na tayo, exposed na yung karamihan ngayon ng mga creators dahil sa internet, dahil sa pakikipag-interact sa ibang mga creators, sa mga conventions. Parang naging maliit na yung mundo ng comics ngayon internationally. Halimbawa tayo, yung mga gumagawa ng comics ngayon, pwede nang umattend ng mga conventions sa Singapore or sa Japan or sa South Korea. So nagkakaroon na ng exchange of ideas, exchange of concepts. Nagkakaroon na ng bagong perspective yung mga gumagawa ng comics ngayon. Ngayon kasi, yung comics natin, kung titingnan natin, karamihan na nag-i-exist ngayon ay independently produced. Ito yung mga tinatawag na mga indies.
Sa obserbasyon ko, itong mga indies, parang ito yung nagbigay ng kakaibang pagpapahalaga doon sa comics na ginagawa nila. Kasi nga personal eh. Hindi nila ito ibibigay sa publication, kundi sariling produced ito, sariling release, sariling idea. Karamihan ng bata ngayon, pinag-aaralan yung sistema ng pagiging self-creator, parang ganon. Yung mga bata ngayon, masyado nang aware sa mga copyright issues. Yung mga creation nila, hindi na pwedeng basta-basta kunin ng publication. So, masyado nang maingat ngayon sa mga kontrata. Kasi nga naman, uso na rin kasi ngayon yung creation mo. Halimbawa, gumawa ka ng comics. Minsan na nagiging animation, nagiging pelikula, nagiging TV series, or kaya tinatranslate sa ibang language at pinapublish sa ibang bansa. So yung mga creators ngayon, aware na sa mga ganon, kaya maingat na rin sila sa mga ginagawa nila. Malaking bagay din yung mga conventions dahil mas lumalawak yung pagkakaintindi natin sa medium ng comics. Hindi lang sa industry, kundi sa medium mismo nito. Ngayon, isa na itong sining, isang literatura na pinagsama, parang ganun. Itinutulak na ngayon ng bagong henerasyon yung pagiging legitimate ng comics as an art form. Tapos, kung aatin ka naman sa convention sa ibang bansa, halimbawa, napunta ka ng Amerika or ng Europe, malalaman mo na yung pagtingin nila sa comics ay sobrang taas. At karamihan ng mga bagong creators ngayon, kaya nang mag-travel sa mga bansang ito. Kaya pagbalik nila sa Pilipinas, dala-dala nila yung mindset na ganun, na yung comics ay isang mahalagang art form na kailangan nating alagaan. Kasabay rin ito, nagkaroon na ng academic recognition yung comics. Pinag-aaralan na ito sa mga university, sa mga eskwelahan, marami ng workshop na nangyayari, tapos meron ng mga scholars na nag-aaral sa kasaysayan nito, sa mismong forma nito. Yung lahat ng kabuuan ng comics, pinag-aaralan na sa akademya. Taging dahilan din ito, kaya nagkaroon din tayo ng mga national artist na rin. So, meron na tayong Francisco Coching, meron tayong Larry Alcala. So, itong mga development na ito ng ating mga comics creators ay nakatulong para tumaas yung level ng pagtingin natin sa comics. Sa panahon din ngayon, marami ng tao yung nagko-collect talaga ng iba't ibang bagay, lalo sa mga lumang panahon. Nagko-collect ng mga coins, or ng mga stamps, or ng kung ano-ano. Even ng mga lumang bikes, mga lumang kotse, iniipon na lahat ng ganun. So yung comics hindi na nalalayo sa pagiging collectible. Kung pupunta ka nga sa mga old shops, meron silang mga estante doon na nakadisplay yung mga lumang comics natin. So kasama na siya sa kinokolekta ngayon. Kaya hindi nakapagtataka kung makakita ka sa internet na yung mga comics na nabibili natin ng piso nung araw ngayon, mabibili mo ngayon sa halagang 1,000. Actually, mas luma yung comics, mas mura yung presyo noon. Halimbawa, kung noong 1950s yung comics, 25 centimos. Pero kung bibilhin mo ngayon yun, baka nasa mga 3,000 na yun. Kumbaga, mas mura yung comics sa panahon noon, pero mas mahal siya sa panahon ngayon. Personally, malaking bagay sa akin yung pangongolekta ng comics. Mabuti na lang na itago ko yung mga lumang comics na naipon ko mula noong nagtrabaho ako sa comics. Pero kung tutuusin, ang dami ko na rin nawalang mga kopya kasi nga dahil sa paglilipat ng bahay, syempre dala-dala mo yung mga yan. Minsan nasisira na lang yung iba, hindi ko inaalagaan. Pag may nangihiram, hindi na isusole. Pero nitong mga nakaraang mga taon, naging iba na yung tingin ko sa kanya. So pinapahalagahan ko na siya ng husto. Lahat ng mga lumang comics ko na mga Tagalog, nilagay ko na sa box. Actually, nilagay ko muna siya sa plastic, tapos nilagay ko sa box. Pero alam ko, mas meron pang scientific way para i-restore talaga ng gusto ang mga ito na hindi masisira. Kasi naranasan ko na rin kasi na maanayan ng comics. Maraming kopya rin ako ng comics na inanay. So nanghinayang din ako doon. Kaya ngayon inaalagaan ko na talaga siya ng husto. Tapos ngayon kasi parang nagkaroon na rin ako ng parang dinevote ko na rin kasi yung sarili ko sa pag-aaral din ng comics natin, yung pag-share ng mga lumang comics, pag-share ng mga impormasyon ng mga kaalaman tungkol sa comics. Kaya nag-open din ako ng FB page na Philippine Comics Database. At yung mga collection ko ng comics, isa-isa kong ini-scan. Actually, mahirap siyang gawin dahil from cover to cover, ini-scan ko siya. Wala naman akong katulong. Ako lang mag-isa gumagawa nun. Kung ini-scan ko siya, after nun, nililinis ko pa siya sa Photoshop. Kailangan malinis yung buong page para mabasa rin nung mga titingin dun sa site na yun. Isa rin sa purpose ko nun, kung titingnan nyo nga yung site, tingin ko nasa mga 50 titles na yung mga na-scan ko. Pero sobrang konti pa yun dun sa collection ko. Kasi nga, mag-i-spend ka talaga ng maraming oras dun pa lang sa pag-i-scan. Kaya inuunti-unti ko. May mga time nga na nakakapag-scan ako sa isang buwan, isang beses. Minsan sa loob ng 2 buwan, isang beses. Mahirap siyang gawin, pero masaya.
Isa rin sa dahilan kung bakit ginagawa ko yon, syempre sa sarili ko na ring sariling paghahanap ng mga referensya. Kasi nga naman, kung may hahanapin akong file, tingin ko baka mas mahihirapan na akong kalkalin isa-isa yung mga boxes ko ng comics. So ang ginagawa ko, ini-scan ko na lang muna, then i-upload ko online. So para pag naghanap ako ng halimbawa ng ganitong title ng comics noon or kung anong petsa, sino mga creators, dadalawin ko lang yung site ko, doon ko lang titingnan. Hindi na ako mangangalkal talaga ng mga boxes sa bodega at kakalkalin isa-isa yung mga yon. Sa internet, ang dami ko nakikitang sobrang gagandang lumang comics natin. Ang daming titles ako nakikita na hindi talaga ako pamilyar. Tapos maraming mga writers at mga artists na hindi nahagip nung kaalaman ko. Kasi nga naman, reader kasi ako ng comics ng 80s at 90s. Although mga 70s, kilala ko pa yung mga creators. Pero mga beyond that, mga 60s, 50s, usually yung mga kilala ko lang, yun talaga yung mga yung mga sikat lang, sina Redondo, sina Alcala, 'di ba, sina Mars Ravelo. Pero napakaraming creators noon na hindi ko hagip ng kaalaman. So nakakatuwa naman kasi yung mga collector din ng mga comics ngayon, ina-upload nila yung mga comics nila. Sana nga lang may mag-upload ng buong pahina ng comics gaya nung ginagawa ko sa Philippine Comics Database na from cover to cover. Hindi lang yung isang page or yung isang story. Sana yung isang buo rin. Malaking bagay kasi ito para sa mga nag-aaral ng kasaysayan ng comics, yung mga scholar. Parang binibigyan natin sila ng access doon sa mga kaalaman na mahirap nang hanapin sa panahon ngayon. Tingin ko isa rin sa purpose ko yon kung bakit inilabas ko nga yung Philippine Comics Database. Kasi gusto ko ma-access din ng mga mag-aaral ng comics. Yung comics yung industry ng comics noon, hindi natin pwedeng sarilinin yung kaalaman. Kailangan natin itong i-share sa iba. Kasi lalago ito. Darating kasi ang panahon na mawawala tayo at ang maiiwan lang natin sa kanila itong mga impormasyong ito, itong mga materyales na ito. Itong mga materyales na ito, malayo pa ang mararating nito sa mga susunod na henerasyon. Ilang tao na rin ang nag-message sa akin na gusto nilang bilhin yung ilang mga collection ko ng comics. Pero iisa lang yung lagi yung sagot, hindi ko siya ipinagbibili. Hindi ko alam in the future. Sa panahon kasi ngayon, kapag tinanong mo ako kung binibenta ko itong particular na comics na ito, hindi agad ang isasagot ko sa'yo. Siguro baka isipin ng iba na nagpapataas lang ako ng value kasi nga habang tumatagal yung panahon, tumataas yung value ng comics. Hindi yun ang nasa isip ko eh. Ang nasa isip ko kasi, alagaan ko muna ng gusto yung mga comics na to. Kasi sino lang ba ang mag-aalaga nito? Ilan lang ba yung kolektor ng ganito sa Pilipinas? Yung pagkokolekta ko ng comics, hindi natatapos doon sa mga lumang comics na nasa akin na. Actually, kahit yung mga bagong comics ngayong mga gawa ng independent publishers o yung mga current creators ng comics, iniipon ko pa rin. Ang mga natutunan ko siguro sa pangongolekta ng comics, marami. Una, yung mga memories, yung mga nagdaang panahon, makikita mo dito sa comics. Ikalawa, yung kasaysayan nito. Kasi habang binabalikan mo yung mga lumang comics tapos binubuklat mo siya, nakikita mo yung kasaysayan ng industry, kung paano ito nag-exist at kung paano ito ginagawa noon. Pangatlo, kinokolekta mo rin yung reputasyon ng mga taong gumawa nito, ng mga editor, ng mga manunulat, yung mga artist. Iniipon mo yung mga ginawa nila kasi para sa mga future generations makita yung kanilang mga trabaho.